Kaibigan, paano kung may isang simpleng website na pwede mong gamitin para ipakita hindi lang ang goals mo sa buhay, pero pati na rin kung gaano ka na kalapit sa mga pangarap mo. At ngayon pag-uusapan natin ang isang matinding podcast episode ni Greg Eisenberg at Steph Smith, kung saan binuksan nila ang pinto sa future ng personal websites, AI at mga startup ideas na pwedeng gawing side hustle o maging isang milyong-pisong negosyo. Unang pasabog pa lang, may pa-contest agad si Greg. $5,000 ang pwedeng mapanalunan kung magko-comment ka ng startup idea mo. Now, $5,000 you can actually do a lot with nowadays. Mag-like at mag-subscribe. Yes, legit ito, ang sponsor. Behave isang email platform para sa mga creators. Yes, kaibigan, kung naghahanap ka ng sign para simulan ang sarili mong tech idea, so ito na yon. Sabi ni Steph, dalawa ang klase ng mga startup ideas na dapat mong isipin. Una, yung mga gumagamit ng AI. Pangalawa, yung mga idea na kahit wala pang bagong tech, tatagal pa rin. Parang chess, kahit talo na ng AI ang tao, nanonood pa rin tayo ng human matches, di ba? Kasi may emosyon, may kwento, may pagkatao. Pero ang pinaka-focus ng usapan ay tungkol sa open pages. Imagine mo, meron kang personal webpage na parang dashboard. Makikita doon kung ilang libro na ang nabasa mo, ilang beses ka nang nag-exercise, o kahit gaano ka kadalas mag-surf. Para kang startup, pero ang produkto ay sarili mo. Sabi pa ni Steph, ginawa niya ito dati. Gumawa siya ng open page para sa personal goals niya. Ang daming tao ang nagbe-message sa kanya. Humingi ng tulong, paano rin nila magagawa yon. So, ibig sabihin, may demand, may market. Hindi mo na rin kailangan maging coder para gawin to. Tools like Cursor and Bolt, low-code or no-code na, ang kaya nang bumuo ng ganitong mga page. Yung asawa nga ni Steph, hindi coder, pero nakagawa siya ng dynamic page para sa surfing niya. May stats ng waves, lugar at progress niya. Ang ganda ng konsepto, hindi lang ito tungkol sa data, parang digital art na rin. Nagiging representasyon siya ng personality mo. So kaibigan, kung mahilig ka mag-journal, mag-vlog o kahit magkwento ng buhay mo sa social media, baka ito na ang mas next level na paraan. Meron ding social angle ito, parang Strava, kung saan pwede mong ikumpara ang exercise stats mo sa iba. Pero imagine mo to, open page para sa sobriety tracking or mental health progress, accountability with community support. So napaka-powerful. Sabi pa nila, may malaking potential sa monetization. Yung open pages mo, pwede mong lagyan ng affiliate links, sponsored products o kahit mga tools na ginagamit mo. Parang upgraded version ng Linktree, pero mas personalized, mas may silbi. So isipin mo kaibigan, kung may website ka na ganon, may links to your favorite books, supplements, workout gear, tapos may stats pa kung gaano kadalas mo silang ginagamit, may kwento, may tiwala, kaya naman valuable digital real estate ito. And Greg emphasized din ang importance ng email list. Kasi kahit gaano ka kalakas sa social media, pwedeng mawala yan. Pero kung may email list ka, ikaw ang may hawak ng audience mo. Sabi niya, mas effective yung nagbibigay ka ng lead magnet like guides, templates, kapalit ng email. Clip email setup, sign up form with free download offer. And Greg agreed. Ang mga pangkaraniwang subscribe to my newsletter na tactic, luma na yan. Kailangang may value, lead magnet dapat, at wala pa raw masyadong tools na focus sa paggawa ng lead magnets para sa mga personal websites. So startup idea alert mga kaibigan. Napag-usapan din nila na maraming websites ngayon, puro information lang,
Pero ang kailangan ng tao ngayon, actionable websites. Yung may silbi araw-araw na pwede mong i-customize, i-monetize, at i-update easily. Parang Strava, pero ikaw ang boss. At kung may mga modules ka na premium, like PR tracking o ad placement, pwede kang maningil, subscription model. Pwede mong gawing side hustle o full-time gig kung maganda ang execution. Parang SaaS business, pero para sa sarili mong brand. Customization rin ang susi dahil sa creator economy, gusto ng tao ng control. Gusto nila ng website na sila ang nagdisenyo, hindi generic. Sabi nga ni Greg, identity na natin ang online presence. Kaya dapat nag-reflect din yan sa pagkatao natin. At bago sila magtapos, napunta ang usapan sa pangalan ng domain. Sobrang natuwa sila sa openpages.me. Kaibigan, kung may idea ka na similar, baka ito na ang chance mo para simulan ang sariling version mo ng Open Pages. Tapos, si Steph nagbahagi ng futuristic ideas. Isang AI health assistant na kinokolekta ang data mo from Oura Ring, Strava at iba pa, tapos binibigyan ka ng actionable advice. Kung nahilo ka during marathon, tatanungin mo lang yung AI kung bakit at bibigyan ka niya ng analysis. Sabi ni Steph, maraming tao ang may health data pero walang idea paano gamitin. Kaya kung may tool na mag-contextualize ng data mo, willing siyang magbayad ng kahit $30 per month. At pwede mo pa itong i-offer bilang corporate wellness benefits sa mga kumpanya. Next idea, micro-habit building. Small nudges tulad ni Steph, hirap siyang uminom ng sapat na tubig, pero kung may smart reminder tailored to your habits, malaking tulong daw ito. Tiny AI intervention para sa long-term success. And Steph then jumped to another idea, custom GPT directories. Dati, uso ang directories gaya ng Nomad List. Ngayon, pwede na siyang gawing interactive AI agents. So halimbawa, GPT na tutulong sa digital nomads pumili ng city based on budget, weather, or visa requirements. May example pa siya ng isang lawyer na bumili ng legal GPTs para makakuha ng clients. Lead generation tool, so kahit hindi mo directly monetized ang GPT mo, pwede mo pa rin siyang gamitin content or marketing funnel. Finally, dating apps. Steph suggested na instead of swiping on faces, bakit hindi memes? Tapos kung pareho kayo ng sense of humor, doon kayo imamatch. Ang next level, AI-powered blind dates based on your Goodreads, Netflix, or Spotify history. Para raw itong AI arranged marriage, pero may choice ka pa rin after the first date. No more decision fatigue, just actual connection. At kung totoo nga tong trend na to, kaibigan, baka sa susunod, hindi mo na kailangang mag-tender, AI na ang magsiset ng coffee date mo. At bago sila nagpaalam, Steph shared her website at yung tool niya na Internet Pipes kung saan kino-concentrate niya ang best content sa net. At sa buong conversation, napakita niya kung gaano kalaki ang potential ng AI para ayusin ang daily problems natin. Kaibigan, anong pinaka nagustuhan mong idea? Gagawa ka rin ba ng sarili mong open page? O baka may AI health assistant ka nang naiisip? I-comment mo na. At kung nagustuhan mo ang ating video ngayon, subscribe na.